Magandang araw po sa inyong lahat. Kami po ang grupo na mag-uulat ng The Return of Rizal to the Philippines and his second journey to Europe. Ako po si Cherry Ansandro, ang una mag-uulat sa aming grupo. Maraming salamat po. Rizal in Hong Kong. From Manila, he boarded a ship named Sapiro. The ship brought Rizal to Hong Kong, a treaty port under the administration of British. In February 22, 1888, he boarded a ship named Oceanic, an American ship. Noong Pebrero 1888, si Jose Rizal ay bumisita sa Hong Kong matapos siyang mapatawan ng parusang pagpapatapon mula sa Pilipinas. Sa Hong Kong, nagtatag siya ng samahan na tinatawag na La Liga Filipina at nagsulat ng kanyang aklat na El Filibusterismo. Sa muling paglalayag ni Rizal dito, nagsimulang isulat ang ikalawang nobela upang sukdulang tuligsain ang mga mananakop sa bansang Pilipinas at ayon ng mga Kastila. Sa pagsulat ng El Filibusterismo ay marami pa ding balakid ang kanyang kinaharap sapagkat kung saan siya napadpad upang magawa at mailathala ito. Rizal in Japan. In February 28, 1888, Rizal reached Japan. He stayed in Tokyo less than a year. Noong Pebrero 1888, naglakbay si Jose Rizal sa Tokyo, Japan upang mag-aral ng Japanese language at gumawa ng pananaliksik ukol sa kultura at lipunan ng bansa. Dito, nakilala siya ng isang Haponesa na nagngangalang Osei-san, 22 years old, kung saan isa ito sa nagpatibok ng puso ni Rizal na linid sa kalaman ng lahat. Habang nag-aaral si Rizal ng lengguwahe dito, sa maikling panahon ay naging kasintahan niya ang nasabing babae. Ngunit nagtagal lamang ito ng halos 45 days dahil sa labis na pagmamahal ni Jose Rizal kay Leonor Rivera. In April 13, 1888, he left Japan at bumalik siya sa Europe upang simulan ang El Filibusterismo at upang patuloy na mahalin si Leonor Rivera. In United States, in April 28, 1888, Jose Rizal watched to San Francisco but the authority did not allow them to leave the ship because of the quarantine for the cholera outbreak. Noong April 1888, nagtungo si Jose Rizal sa United States upang gawing masusing pag-aaral ang wika at lipunan nito. Sa kanyang pagbisita, sumailalim siya sa pagsasanay sa ophthalmology sa isang kilalang klinika sa New York noong hindi agad na isagawa ito dahil sa cholera outbreak. Noong May 7, 1888, sa paglabas niya sa lula nilang barko, inilarawan niya ang lugar bilang isang maladesyertong gawa sa putik na walang halaman ngunit malawak. Noong May 8, 1888, sa lugar ng Utah, nakita niyang maganda ang lugar, may puno, may halaman at hayop sa paligid. At sa Denver sila kumain at nagpahinga. Tumagal ng halos 8 araw ang paglalayag ni Rizal sa Amerika na natapos noong May 13, 1888, naganap na 11:10 ng umaga habang patuloy na pinag-aaralan ng pagsulat ng nobelang El Filibusterismo. Habang naglalayag sila sa bawat sulok ng Amerika, nagkakaroon siya ng paghahaling tulad dito sa Pilipinas sapagkat ganun na lamang ang pagkasabik niya sa pagbabalik dito. Ngunit marami pang balakid kaya't hindi siya makabalik-balik sa ating bansa noon. In May 16, 1888, he left the US to travel to London. Dumaan siya ng London upang trabaho si Rizal sa pagsusulat ng nobela at pag-aaral ng wika at hanggang. Isa ito sa bahagi ng kanyang paglalakbay upang makakuha ng masusing edukasyon at makapag-ambag siya sa bayan ng Pilipinas na may kinalaman sa pagsusulat. At dito na po nagtatapos ang aking pag-uulat sa pagbabalik ni Rizal sa Europa. Maraming salamat po. Continued reporting, I am Jessica Manabis. The continued reporting of Rizal and La Soledad. La Soledad, this is the Lost Agriculture Filipino. This was the first article Rizal wrote for the newspaper. La Soledad is the newspaper. It was published in March 25, 1889. 6 days after Rizal left on London and went to Paris. And the article Rizal stated is not no improvement of Filipinos. Farmers' lives and Filipinos' agriculture have insult this set of we mainly divided into two, which are due to natural calamities, due to petty tyrants and robbers. This is the farmers of capitalists has to deal with the constable who takes away from his laborers for personal service, some of public works, pairs of roads and bridges, and others of information. Farmers capitalists has to deal with the severe guard who arrest them for various reasons, sometimes for not carrying with them their personal cedulas, for not saluting properly, for being suspicious person, or for
no reason whatsoever. And they are miracle to clean to the barracks. Rizal in Paris. Paris to Berlin in 1885 and 1887. Rizal went to Paris and Germany to specialize in ophthalmology. He chose this branch because he wanted to cure his mother's eyes. He served as assistant to the famous oculists of Europe. He also continued his travels and observations of European life and customs in Paris. Heidelberg and Leipzig and Berlin is capital of the United Germany. He met in befriended several top scientists. Scientists Dr. Theodor Jagor and Dr. Adolf B. Mayer, Dr. Hans Mayer, and Dr. Rudolf Virchow. His merits as scientist were recognized by eminent science of Europe. In Gay Paris in 1885 to 1886, Rizal then was 24 years old and already physicians ordered to acquire more knowledge of ophthalmology. That is Rizal in Paris. Next one is the organization. The organization have three content. This is number one is the Kidlat Club. The second one is the Indios Bravos, and the last one is the Association of RTLM. The number one is the Kidlat Club. This was an associated of the Filipinos like Juan and Antonio Luna, Gregorio Aguera, Fernando Canon, Lauro Odimayuga, and William Dato Kidlat Club, and Baldomero Rojas of organization last for a day called it. And the second is Indios Bravos, to divert the negative connotations of word Indio that is Panard used to address the Filipino Rizal. Use word Indio and affiliated to the word Bravo. This organization is aimed to unity the Filipinos in Paris. And the last one is the associations of RDLM. The meaning of the initial was as not clear, but the aim of the organizations was to pursue knowledge in the science, arts, and literatures, and in other aspects. And the Rizal First Homecoming. Rizal First Homecoming, it is 1887 to 1888. Rizal plans of coming back home. As early as 1884, Rizal wanted to go back to the Philippines for the following reason. This is the financial difficulties in Calamba, dissatisfaction with his studies in Madrid, desire to prove that there is no reason fear going home, and the last one is his belief that the Spanish regime will not punish the innocent. Decision to return home. After 5 years of his memorable sojourn in Europe, Rizal returned to the Philippines. Why? Because, however, Rizal was warned by the following not to return to the Philippines because his Noli Me Tangere agreed the 3 years. The one is the Pasiano Mercado, Rizal advisor and only brother, and Silvestre Ubalda, and then the Rizal's brother-in-law, husband of Olympia, and Jose Ma Cecilio. One of the Rizal closet friend, and the Rizal was determined to come back to the Philippines for the following reason. Because to operate his mother's eyes, long been oppressed by Spanish tyrants, to find out for himself how the Noli Me Tangere and his affecting Filipinos and Spaniards, to inquire why Leona Rivera remained it.
Okay, that is the Rizal first homecoming. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Idolina Tega. So, ngayong araw ay akan tatalakayin ng patungkol sa chapter 12 to 13, Rizal First Homecoming. First homecoming after 5 years of sojourn to Europe, Rizal decided to return to the Philippines despite disapproval from family members and friends. Nonetheless, before his first homecoming to the Philippines, he had the grand tour of Europe with Maximo Viola. Impressed by the way that city folks were able to maintain the monuments and landmarks of aesthetic and historical significance. So, after 5 years nga na pumunta si Rizal sa Europe ay naging masaya naman ang pagpunta niya doon at doon niya unang naisulat ang Noli Me Tangere. And nag-decide siya na umuwi ng Pilipinas sa unang pagkakataon sa loob ng 5 years. So, bumalik si Rizal noong August 1887 and while stay in the Philippines to study medicine in Calamba, his hometown. So, gayon pa man ay bago ang kanyang pag-uwi sa Pilipinas ay nagkaroon na nga siya ng grand tour sa Europa kasama nga si Maximo Viola. While viewing the Flora exposition, Rizal and Viola met Dr. Jagor. Rizal told to Dr. Jagor that he planned to visit Lemeritz, Czechoslovakia, to meet Blumentritt. So, Dr. Jagor however told to Rizal Wild professor of their arrival to Lemeritz. And the next one is Rizal and Viola to Dresden. Sabi dito unang nagsimula ang kanilang paglilibot sa Europa. At sa kanilang unang pagbisita sa Potsdam City, malapit sa Berlin, ay dito nila unang nakita ang kahangahangang mausoleum na nandoon sa loob ng rebulto ni Frederick the Great. At pagsapit nga ng madaling araw ay umalis na si Rizal at si Viola sa Berlin taong May 11, 1887. So sakay sila sa tren patungo sa Dresden. And in Lemeritz dito nga ay dumating na si Rizal at Viola sa Lemeritz noong hapon taong May 13, 1887. So, bumaba sila ng tren na nagatid sa kanila patungo sa Lemeritz. So, mainit na tinanggap ni Ferdinand Blumentritt na tuwan-tuwa si Rizal nung una niyang makita si Blumentritt dahil sa wakas nga ay nakilala na niya ang kanyang profesor. At ganun din si Blumentritt ay natuwa din naman siya kay Rizal dahil sa kauna-unang pagkikita nila ay niyakap nga ito ni Blumentritt. And at around 9:30 in the morning of May 17, 1887, Rizal and Viola left the Lemeritz by bound of the Prague, historic city and capital of Czechoslovakia. Okay, the last one is Rizal in Paris. Ayan noong May 6, 1889, kung nakakita nyo dyan sa PowerPoint, kung nababasa nyo man, ang ibig sabihin lang naman dyan, ang sinasabi lang naman dito, ay nasaksihan ni Jose Rizal ang pagbubukas ng Universal Exposition sa Paris. So, dahil sa nasaksihan niya yun, ito yung naging dahilan kung bakit kailangang magbayad ng malaki ni Jose Rizal para sa kanyang titirahan at sa pagkain niya doon sa Paris. At sa pagbubukas ng Eiffel Tower sa Paris ay naging lugar din ito sa pagpupulong ng mga Pilipino sa Europa. Kaya ginamit ni Jose Rizal ang kaganapan upang himukin ng Pilipino na magtatag ng isang organisasyon upang sila ay magkaisa. Okay? So, here's the organization na naitatag nga, the Kidlat Club. So, yung the Kidlat Club, isa itong samahan ng mga Pilipino tulad ni Juan at Antonio Luna, Gregorio Aguilera, Ferdinand Canon, and Loro de Mayuga, Guillermo Datu, at Baldomero Rosas. So, ngunit tumagal lamang ng isang araw ang organisasyong ito. Kaya naman tinawag nila itong Kidlat Club. At sa pangalawa, the Indios Bravos. So, ayan. Para sa ibig sabihin naman nito ay sa mga negatibong konotasyon ng mga salita ng Indio, ginamit ng mga Espanyol ang pagtugon sa Pilipino. So, ginamit ni Rizal ang Indio at kaakibat nito ang salitang Bravo na layunin nito
na pagsamahin at pag-isahin ang mga Pilipino sa Paris. Kaya ito ay tinawag na the Indios Bravos. At sa pangatlo naman, the Association of IDLM. Ayan, walang malinaw. Sinasabi dito na walang malinaw na kahulugan ang IDLM. So, ayan, walang malinaw na kahulugan ng RDLM, pero layunin ng organisasyong ito na ituloy ang kaalaman ng mga tao sa science, arts, literature, at sa iba pang aspeto. So, ayun lamang, at tinatawagan ko ang susunod na mag-uulat. Sinasabi na sa Switzerland, tinawid ni Rizal and Viola ang border ng Scopus-Ken to rainfall. Dito, tumawid sila sa Basel, Bern, and Lausanne. So dito, sumakay din sila sa isang maliit na bangka tungo sa Geneva, na kung saan ito yung pinakamaganda at pinakamadalas na pinupuntahan ng mga tao sa Switzerland. So pagkatapos niya makarating sa Geneva, ay nakatanggap siya ng isang balita buhat sa kanyang kaibigan na nagmula sa Madrid. Sinasabi nito na ang mga lahi daw ng Igorot ay ini-exhibit para sa pagtuklas ng ating bansang sinilangan. Ito ay ang bansang Pilipinas. So dahil sa nasabing balita na nalaman ni Rizal ay lubos itong kinagulat ni Rizal. Dahil nga may mga Igorot na namatay at ang G-string o crude weapon na naging sandata ng ating mga Igorot, kababayang Igorot, ay naging katatawanan ng mga Spaniards. So bilang tagapagsulong ng dignidad si Rizal, nagalit si Rizal sa sinapit ng ating mga kababayang Igorot. Dahil dito, yung mga mula sa Hilagang Luzon na ating mga kababayan ay nagprotesta at naipasa ito sa Blumentritt noong June 1887. Samantala, ang dalawa ay nagpaliban ng hapon sa bangka ng ilog ng Lemon Lake. Dahil dito, naipamalas ni Rizal ang angkin nitong galing mula sa pagsagwan ng bangka. Sa Geneva, ay pinagdiriwang ni Rizal ang kanyang ika-26 na taon na kaarawan. Pagkatapos ng 15 araw ng pagsasama, ay naghiwalay na din si Viola at Rizal noong June 23, 1887. Si Rizal naman ay nagtungo ng Italy, samantalang nagbalik naman si Viola sa Barcelona. So let's move on to Rizal in Italy. From Geneva, Rizal continued his travel to Italy. He visited the city of Turin, Milan, Venice, Florence, and Rome. The city of Rome, the Eternal City, the site of the Vatican, also the capital of the ancient Roman Empire. Rizal attracted this city so much. So habang si Rizal ay nasa Italy, hindi niya pinalagpas yung opportunity na makita si Saint Dome by Michelangelo and Giacomo della Porta. Also si Saint Peter's Basilica, the first known Christian church dedicated during the time of Emperor Constantine. So si Rizal ay na-impressed by the fine example of Renaissance architecture. And then, at one at a time, he even witnessed the devout and faithful Catholics jamming St. Peter's Square at the Vatican City to receive the blessing of the Pope. While he is in the Vatican, he took advantage in attending the feast of St. Peter and St. Paul. And there, he spent long hours reminiscing the past and recreating life to the ruins. At pagkatapos ng week of travel in Rome ni Rizal, si Rizal ay nag-prepare na para sa kanyang pagbabalik o homecoming to the Philippines. Dumako naman tayo sa Rizal arrives in Manila. After 5 years of being away from home, Rizal left Rome by train headed for Marseilles, France on July 3, 1887. So sinasabi dito na sa 5 taon na malayo si Rizal sa kanyang pinagmulan, si Rizal ay umalis sa Rome papuntang Marseilles, France noong July 3, 1887. He boarded the Gemna. Gemna, ito yung maliit na ship na kung saan ito yung sinakyan din ni Rizal noon papuntang Europe 5 years or 2 years ago. The same vessels that ferried him to the continent 5 years ago.
The vessel was on the journey to the Orient via Suez Canal. So yung ship na yon ay patungo sa Suez Canal. From France, vessel has its stopover in Aden. From Aden, the voyage was continued till the vessels reached Saigon. So pamula France ay nag-stop over yung ship sa Aden. So Aden, nag-continue na yung paglalakbay, and then from Aden, voyage was continue hanggang ma-reach yung Saigon. He stayed in Manila for 3 days. He visited the called Isabelo de los Reyes twice, but was unable to find him. Later on, he visited Ateneo. So, si Rizal nga ay nag-stay sa Manila ng 3 days. And then, binisit niya doon si Isabelo de los Reyes ng 2 beses, ngunit hindi niya ito natagpuan. So, pagkatapos nun, ay binisita naman niya yung dati niyang pinag-aaralan o paaralan. So, ito yung Ateneo. Ateneo attempts were made by the Jesus to win Rizal back to the fold of his old faith. Father Fora showed Rizal the image of the Sacred Heart of Jesus, which he carved during his student days. So, si Father Faura ay pinakita kay Rizal yung image na ginawa ni Rizal, which is ito yung Sacred Heart ni Jesus. Noong ginawa niya to, noong student pa lang siya sa Ateneo. He told Rizal what was wrong with the Noli. Rizal simply responded by saying that he wrote was the truth. So, talakayin naman natin noong si Rizal ay bumalik sa Calamba. Rizal arrived in Calamba on August 8, 1887. He found his family in the best of health. They shed tears of joy dahil nga nagkita-kita sila muli ng kanilang pamilya. At the same time, nagkaroon din sila ng mga komunikasyon patungkol sa pag-i-stay niya o pagta-travel niya sa iba't ibang bansa. So upon his arrival at Calamba, rumors were spreading that Rizal was a German spy, an agent of Bismarck, a Mason, and a soul halfway to damnation. Dito, sa arrival niya sa Calamba, nagkaroon ng usap-usapan na talagang nag-spread na kung saan si Rizal daw ay naging German spy, agent Bismarck, a Mason, and marami pang iba na kung saan nakareceive siya dito ng mga iba't ibang threats. And also, yung family niya, dahil nga mahal siya, ay sobrang nag-alala about sa safety ni Rizal. So, si Pasiano, yung kapatid niya, ay nag-decide na hindi siya iwan. And pati yung kanyang ama na si Don Francisco ay nandiyan din para protektahan si Rizal sa maaaring mangyari o maaaring masamang mangyari sa kanya. At any rate, Rizal kept himself busy during his entire stay in Calamba. So, si Rizal ay naging busy sa pag-i-stay niya sa Calamba. He opened a medical clinic and started practicing his profession. So, dito nag-open si Rizal ng medical clinic na kung saan si Doña Teodora o yung kanyang nanay ang first person na kanyang ginamot. Dahil nga si Doña Teodora ay nagkaroon ng sakit dahil sa kanyang mata. Unti-unti kasi itong nabulag dahil sa katarata. He cured the sick person, and as soon ay nag-gain siya ng fame as an eye specialist and surgeon. Dahil nga si Rizal ay nakilala, siya ay tinawag bilang the old fox of Calamba as Dr. Uliman. Last but not the least, Terrero summoned Rizal to Malacanang. After a few weeks in Calamba, Rizal received a letter from Governor General Terrero inviting him to go to Malacanang. Romero, Romana, and Santos, 1978. This was the time when a battle over the Noli Me Tangere was dragging on. Rizal complied and had an audience with Governor Terrero. The Governor General informed Rizal that his novel has caused much pandemonium among the government and the clergy, that he wanted to have a copy of the novel to find out for himself whether the novel is really
subversive and inciting the people to rise up in arms against the government. Rizal returned with the copy of Noli Me Tangere and handed it to Governor Terrero. So dito sinasabi na simula nga nung natapos na yung battle patungkol sa Noli Me Tangere ni Rizal ay pinatawag o gusto makausap ni Governor General si Rizal upang ma-inform niya na yung ginawa niyang Noli Me Tangere o novel ay nagkaroon ng so much cause, which is yung pandemonium. Dito, tiningnan talaga gustong tingnan o gustong humingi ni Governor Terrero ng copy upang makita niya mismo sa kanyang mga mata na kung ito ba lumalabag sa o against sa government. Si Rizal naman, dali-dali naman niya itong ibinalik yung copy kay Governor Terrero. After reading the novel, Governor Terrero did not find anything wrong with it. Being liberal-minded and sensing his threat on the security of Rizal, owning the power of the fires, Terrero gave Rizal a bodyguard in the person of Don Jose Tabial de Andre. Terrero even concealed Rizal to leave the country for his own good and for the good of his family. So, dito na nga nakita ni Governor Terrero na wala namang masama doon sa isinulat ni Rizal na Noli Me Tangere. And then, tinulungan pa nga ni Governor Terrero si Rizal upang makaalis ng country para sa kanyang ikabubuti at ng kanyang pamilya. Rizal was thus very lucky when he returned to Philippines. This was because the government was under the control of the liberal-minded chief executive. If the then Governor General was not liberal-minded, he could have been imprisoned upon arriving the country after his 5 years sojourn in Europe. So dito napakalaki ni Rizal sapagkat nakabalik siya sa Philippines, and then napakalaki din talaga niya kasi yung government noon ay liberal-minded, which is wala kasing nakitang masama dun sa mga isinulat ni Rizal. And then kung halimbawa nagkaroon ng or hindi naging liberal-minded yung governor or government, ay maaaring ma-imprison o maaaring ma-prison si Rizal pagkatapos niyang makadating sa Europa. So dito, despite yung sa mga sinabi ni Governor Terrero, si Rizal ay nanatili sa kanyang hometown, and then doon niya binuksan o mas pinalawig ang kanyang advokasya. That's all po. Thank you. So magandang araw. Ang i-discuss ko naman ay patungkol sa Calamba Agrarian Problem. Sa pagpapatuloy ng digmaang pandaigdig sa Noli Me Tangere, si Rizal ay napasok sa kalmadong suliraning agraryo. Nagsimula ang problema na mag-utos si Gobernador General Terrero ng pagsisiyasat sa mga ari-arian ng paile upang malutas ang mga problemang agraryo na may kaugnayan sa mga buwis sa lupa at relasyon sa mga nangungupahan. Isa sa mga paile na naapektuhan ay ang asyenda ng pag-aari ng Dominican sa Calamba. Ang mga nangungupahan ng Calamba ay humingi ng tulong kay Rizal sa pamamagitan ng paggawa sa kanya bilang kanilang tagapagsalita. Tinanggap ni Rizal ang kahilingan at sinimulan niyang imbestigahan ang mga kondisyong nakukuha sa asyenda ng pag-aari ng mga Dominico sa Calamba. Ilan sa mga natuklasan na isinabit ni Rizal sa Gobernador General para sa nararapat na aksyon ay ang sumusunod. Ang asyenda ng Dominico Orden ay nakompromismo hindi lamang ang mga lupain sa paligid ng Calamba, kundi ang buong pagmamayari sa Calamba. Patuloy na tumaas ang kita ng Dominicano Order dahil sa di makatwirang pagtaas ng mga paupahang binayaran ng mga nangungupahan. Ang may-ari ng asyenda hindi kailanman nagambag ng kahit isang sentimo para sa pagdiriwang ng pista ng bayan, para sa edukasyon ng mga bata at para sa pagpapabuti ng agrikultura. Ang nangungupahan ay gumugol ng labis sa trabaho sa paglilinis sa mga lupain na inalis sa mga nasabing lupain sa mahinang dahilan, at ang mataas na rate ng interes ay arbitraryong sinisingil sa mga nangungupahan para sa naantalang pagbabayad
ng mga PF rental at nang hindi mabayaran ng mga lupa, kinumpiska ng mga pamuno ng asyenda ang mga hayop sa trabaho, kagamitan at kagamitan sa bukid ng mga nangungupahan. Reaction to mass eviction. Bilang tugon sa pagpapalayas ng mga pareling Dominikano sa kanilang ari-arian sa Kabalamba, nagsagawa ng pampublikong demonstrasyon ng mga nangungupahan sa Maynila. Inorganisa ni Doroteo Cortez ng Kilusang Guerrero 1998. Sa nasabing March demonstration, ang mga nangungupahan ng Dominican Asyenda ay nagharap ng petisyon kay Reyna Regent na humihiling sa paalisin ang mga pride sa Pilipinas. Kaagad pagkatapos ng pangyayaring ito ay ang pagkakaaresto sa mga lumahok sa nasabing protest rally. Dahil sa pangyayaring ito, humingi ang mga pride ng matinding hakbang laban sa subversion mula sa pamahalaan. Trials Rizal went through for his advocacy. Bilang resulta ng pagtataguyod ng kalagayan ng mga nangungupahan sa Kalambang, kinailangan ni Rizal na iwan muli ang kanyang pamilya. Ang pinakamasama, pinalayas ang kanyang pamilya sa asyenda ng pag-aari ng Dominican sa kanyang bayan. Nang mamatay si Mariano Herbosa, ang kanyang bayaw, tinanggihan siya ng simbahang Romano-Katoliko na bigyan siya ng Christian burial. Ito ay dahil lamang sa ikinasal si Mariano kay Lucia, kapatid ni Rizal. Ang kamatayan ay naging issue sa politika bilang resulta ng advokasya ni Rizal sa kalagayan ng mga nangungupahan. Nasa labas na ng bansa si Rizal ang mangyari ito. Bilang tugon sa pangyayaring ito, isinulat niya ang sanaysay na pinamagatang A Profanation, unang profanasyon, na umatake sa pagtanggi ng Kristiyanong paglilibing sa kanyang bayaw na namatay sa kolera. Bilang karagdagan sa pinsala, 25 Kalambenyo pagkatapos na umalis si Rizal sa bansa, ikalawang pagkakataon na ipinatapon o pinilaya sa ibang bahagi ng bansa. Kapansin-pansin sa mga pinatapon sina Don Francisco Pasiano, Saturnina, Narcisa at Lucia. Pakiramdam ni Rizal ay nasasaksihan niya muli ang pagsasadula ng kanyang isinulat sa Noli Me Tangere matapos isulong ang karapatan ng mga nangungupahan. Ngayon ay sarili na niyang pamilya ang paso sa kanyang ginawa. Ito sa epekto ay nagdulot sa kanya ng labis na kawalan ng pag-asa. Next is a poem for Lipa. So before leaving Calamba, Rizal was requested by his friend from Lipa to compose a poem to commemorate the conversion of Lipa from a pueblo or town to a villa up to city. So the poem was entitled Hymno al Trabajo or Hymno to Labor. Sa Pagpalang araw sa inyong lahat. Ako si Kayas Camillas, ang magre-report patungkol sa Rizal leaves Calamba for the second time. Rizal was obligated to leave Calamba for the second time. Noong February 1888, umalis si Rizal ng bansa patungong Rizal. Sakay ng steamer na Sapero, umalis si Rizal ng Maynila patungong Hong Kong. Dumating siya sa kolonya ng Britanya noong February 8, 1888. Noong February 18, naglakbay si Rizal ng Macau na isang kolonya ng Portuges. Sa kanyang paglalakbay ay naobserbahan niya ang ilang tungkol sa Hong Kong na isinulat niya sa kanyang palaarawan. Una, ang maingay na pagdiriwang ng Chinese New Year. Pangalawa ay ang teatro ng Chino na karaniwang animated. Pangatlo, ang Laureate Party. Ang apat ay ang Dominican Order at ang panlima ay mayroong maayos na libingan para sa mga Katoliko, Protestante at Muslim. At noon namang February 22, 1888, umalis si Rizal ng Hong Kong sakay ng barkong Pasiani patungong Japan. Noong February 28, 1888, nakarating si Rizal ng Japan. Natili siya sa Tokyo nang wala pang isang taon. Sa panahong ito, bisita siya sa mga lalawigan ng Hapon. Natutunan niya ang Nipongo o ang wika ng Hapon at inialay ang kanyang sarili sa pag-aaral. Bilang isang matalas na tagamasid, lumanga siya sa lungsod ng Tokyo at sa mga tao. Narito ang ilang pabor na impresyon ni Rizal. Una ay ang magagandang tanawin ng bansa, pangalawa ay kalinisan at magiging magalang ng mga tao. Pangatlo ay magandang damit at simpleng alindog na mga bahay ng Hapones, ang pagkakaroon ng ilang mga pagnanakaw sa Japan at bihirang makita ang mga pulubes sa lansangan ng lungsod. Nabighani siya sa alindog ni Usoy Saiko na tinawag niyang Osei-san. Ang pag-iibigan na Rizal kay Osei-san ay nagsimula noong unang nagsibol ng Marso. Ang 23 taong gulang na ginang na nagmula sa pamilya ni Samurai ay siya ay matalino kaya humingi ng tulong si Rizal sa kanyang pagbisita sa iba't ibang aklatan ng Tokyo. Nakita ni Rizal ang mithiin ng pagkababae ni Saiko. Ito ay kagandahan, alindog, katalinuhan at kaibigan. Para kay Saiko, si Rizal ay isang taong maraming talento, isang taong may katapangan, dignidad at magalang. Tumagal ng 45 araw ang kanilang relasyon. Ngunit, hindi nagtagal, umalis si Rizal ng Japan noong April 13, 1888 patungo sa Estados Unidos.
dumating si Rizal ng Estados Unidos noong April 28, 1880. Gayunpaman, hindi sila agad pinayagang bumaba hanggang Mayo 4, 1888 dahil sa pagsiklab ng kolera. Sa kanyang unang araw sa Amerika, which is noong May 7, 1888, nakita niya ang isang Indian na nakasuot ng semi-European suit at semi-Indian suit. Sa kanyang pangalawang araw naman, nasa Utah siya kung saan nakita niya ang isang mahusay na nilinang na lupain, kabayo, baka at mga puno. Sa ikatlong araw, dumaan sila sa Colorado na kailangan nilang dumaan sa mga bundok at ilog. Sa ika-apat, noong May 10, 1888, nagising siya sa Nebraska. Sa ikalawang araw naman, noong May 11, nakarating sila sa Chicago. Sa ika-anim na araw naman, nakarating sila sa Niagara Falls. At sa ikapitong araw, ay dumating sila sa Albany. Mayroon din siyang ilang mga positibong impresyon patungkol sa Estados Unidos. Una, ang material na pag-ulyat ng bansa, ang pagmamaneho at ang lakas Amerikano ng mga tao, ang likas na kagandahan ng lupain at mataas na antas na pamumuhay. Kung mayroon siyang mga positibong impresyon patungkol sa US, mayroon din naman siyang ilang mga negatibong impresyon. Ito ay ang hindi pagkakaroon ng tunay na kalayaang sibil dahil ang isang negro ay hindi maaaring magpakasal sa isang Amerikano at ang kabaliktaran. Ang pagkakaroon ng pagtatangi sa lahi gaya ng ipinapakita sa kanilang pagkamuhi sa mga itik, kapunas at negro. Ang pagpapahalaga sa pera sa buhay ng tao. Naglakbay siya sa New York na masasabi ni Rizal na pinakamagandang lungsod na nakita niya sa Estados Unidos at noon namang May 16, 1888, umalis siya ng US upang maglakbay patungo sa London. Dito na nagtatapos ang aking bahagi. Yun lamang at maraming salamat. Romance with Gertrude Beckett. Si Rizal ay nahumaling kay Gertrude, kung saan mas kilala sa palayo na Toti at Sisi. Mas maliit siya kay Rizal at mataba rin na pangangatawan kagaya ng segunda katigbak. Ito ay ayon kay Guerrero 1998. Nagkagusto si Rizal kay Seiko pagkatapos kay Gertrude naman. Nagkaroon ng pagpapahiwatig na hindi niya desperadong mahal si Leonor Rivera. Kumpara kay Leonor, si Gertrude ay hindi ganoong kagandahan. Gayunpaman, may dalawang bagay na nakaakit sa kanya kay Rizal. Ito ay paligid malapit ng relasyon niya sa tao at ang pagkakaroon ng masayang pamilya. Pinigilan ni Rizal ang kanyang nararamdaman para kay Gertrude nang mapagtanto niyang umiibig na rin ito sa kanya. Rizal's annotation of Morga Sucesos de las Islas Filipinas. Ang Morga Sucesos of Historical Events of the Philippine Islands ay inilathala sa Mexico noong 1605 para sa mga European readers upang bigyang impormasyon tungkol sa mga Pilipino. Mayroong tatlong layunin para sa anotasyon ni Rizal. Una ay upang gisingin ang kamalayan ng mga Pilipino sa kanilang maluwalhati o marangal na paraan ng nakaraan. Pangalawa ay upang itama ang mga binaluktot at huwad tungkol sa Pilipinas bago ang pananakop ng mga Espanyol. At pangatlo, upang patunayan na ang mga Pilipino ay sibilisado bago pa man dumating ang mga Kastila. So bago ang kanyang anotasyon ng susesos, si Rizal ay masusing nagbasa ng mga makasaysayang salaysay tungkol sa Pilipinas na isinulat ni Pigafetta Aquino at iba pang mga Espanyol na chronicler at historian. Nagpunta siya sa lawak ng paghahanap ng mga historical materials sa Bibliothèque Nationale sa Paris. Gayunpaman, ang Morga Sucesos ang umapela kay Rizal dahil ayon sa kanya, ito ang pinakamagandang salaysay ng pananakop ng Pilipinas. Bukod pa rito, ito ay isang walang kinikilingan na salaysay ng ika-16 na siglong kultura ng Pilipinas. Si Rizal din ay gumugol ng 4 na buwan para sa pananaliksik at pagsusulat at 1 taon para mailimbag ang kanyang manuscript. Isinulat ni Ferdinand Blumentritt ang paunang salita ng anotasyon. Ang mga kapansin-pansing puntos na binigyan diin ni Blumentritt ay ang mga sumusunod. Na kailangang itama ng mga Kastila ang kanilang maling pagkaunawa sa mga Pilipino bilang mga anak ng limitadong katalinuhan. Sumunod ay nakakaiba ang mga komento ni Rizal sa pamahalaang Espanyol dahil ito ay ibinigay mula sa pananaw ng mga biktima ng kolonyalismo. Sumunod ay na mayroong 3 uri ng maling akala ng mga Espanyol tungkol sa Pilipinas. Ang una rito ay na ang mga Pilipino ay isang mababang lahi o mayroong mababang lahi. Pangalawa ay
na ang mga Pilipino ay hindi handa para sa parlamentaryong representasyon at iba pang mga reforma. At pangatlo, na ang pagtanggi sa pantay na karapatan ay maaaring mabayaran ng mahigit na dispensasyon ng hustisya. Sumunod ay ang Espanya ay kailangan matuto ng mga realidad ng Pilipinas mula sa bagong edisyon ni Rizal ng Sucesos at ang panghuli ay na hindi makikinig sa mga Pilipino mga awtoridad ng Espanyol. Ang Pilipinas ay mawawala sa sarili nilang kasalanan. So, ang anotasyon ni Rizal ay binubuo ng 8 kabanata. Ang unang 7 kabanata ay sumilip sa mga pangyayari noong panahon ng unang 11 Gobernador General sa Pilipinas, partikular mula sa Legazpi hanggang sa Acuña. Ang huling kabanata ay nakatuon sa mga kaugalian at gamit ng mga Pilipino. Ang kanyang mga tala ay may 3 kategorya, katulad ng anti-clerical, sociological, and historical. Sa pamamagitan ng kanyang anotasyon, umaasa si Rizal na papantayan niya si Blumentritt. May 3 pangunahing proposisyon sa bagong edisyon ni Rizal ng Morga Sucesos. Una ay, ito ay ayon kay Guerrero 1998. Una, na ang mga tao sa Pilipinas ay may sariling kultura bago naging mga Kastila. Pangalawa, na mga Pilipino ay nasira, na demoralize, pinagsamantalahan at nasira ng kolonisasyon ng mga Espanyol. At pangatlo, ang kasalukuyang kalagayan ng Pilipinas ay hindi naman nakahihigit sa nakaraan nito. Sa bagong edisyon ng Morga Sucesos, nakagawa si Rizal ng unang aklat ng kasaysayan ng Pilipinas na isinulat para sa mga Pilipino. Founding of Asociación La Solidaridad. Habang si Rizal ay lubhang abala sa kanyang anotasyon ng Morga Sucesos, nalaman niya ang mga plano ng mga Pilipinong expatriates sa Barcelona na magtatag ng isang makabayan na lipunan na dapat kumilos para sa mga reforma. Mula sa pamahalaang Espanyol, formal na itinatag ang organisasyong ito na tinatawag na Asociación La Solidaridad. Ito ay inilathala noong Disyembre 31, 1888. Ang mga opisyal ng makabayang lipunang ito ay ang mga sumusunod. Para sa presidente, si Galiciano Apacible. Para sa vice-presidenta ay si Graciano Lopez Aina. At sa sekretarya naman ay si Manuel Santamaria. Para naman sa treasurer ay si Mariano Ponce. At para sa accountant, si Jose Maria Panganiban. Bagamat pala si Rizal sa panahon ng organisasyon ng SAET ay napili siya bilang honorary president ng Asociación La Solidaridad. Ito ay nagpapahiwatig na si Rizal sa panahong ito ay kinikilala na bilang pinuno ng kolonya ng mga Pilipino sa Barcelona. Si Rizal ay masaya sa kanyang nakamit at dahil dito ay masaya siya sa kanyang nakamit kaya naman bilang pasasalamat ay gumawa siya ng letter. 2 letter. Ito ang 2 sinulat ni Rizal upang mahiwatig ang kanyang pasasalamat at kasiyahan sa kanyang nakuhang parangal. Noong Pebrero 15, 1889 ay nabalitaan din ni Rizal tungkol sa pagkakatatag ng organang ikilusang propaganda na si Graciano Lopez Aina. Ito ay tinatawag na La Solidaridad. Layunin nitong 2 linggong organ ng opinyon ng Pilipinas kung saan ang mga sumusunod ayon kay Schumacher 1997. Una, mapayapa para sa mga reformang pampolitika at panlipunan upang ilarawan ang kalunos-lunos na mga kalagayan ng Pilipinas para sa tagsibol. Sumunod ay upang malunasan ang mga ito. Sumunod ay upang maipaskil ang mga masasamang pwersa ng pagkilos at medyabalismo. Upang itaguyod ang mga liberal na ideya sa pag-unlad, ay nais na itaguyod ang mga lehitimong mithiin ng sambayan ng Pilipino sa demokrasya at kasiyahan. Other writings in London. So, bukod sa pag-annotate ng mga ng Morga Sucesos, isinulat ni Rizal ang sanaysay na pinamagatang La Visión del Fray Rodriguez bilang tugon sa mga pag-atake ni Father Rodriguez sa Noli Me Tangere. Sa nabanggit na sanaysay, naipamalas ni Rizal ang kanyang malalim na kaalaman sa relihiyon at nanunguya siya. Doon din sa London kung saan isinulat niya ang tanyag na liham na Letter to the Young Women in Malolos. Ang liham na ito ay isinulat ni Rizal sa kahilingan ni Marcelo H. del Pilar na papurihan ng mga dalaga ng Malolos sa kanilang katapangan na magtatag ng isang paaralan kung saan maaari silang matuto ng Espanyol.
sa kabila ng matinding pagtutol ng kura paroko ng Malolos ni Father Felipe Garcia. Short visit to Paris and Madrid. Nagtungo si Rizal sa Paris noong unang bahagi ng Setyembre 1888 sa paghahanap ng mga makasisayang materyales sa Bibliothèque Nationale. Ito ay Juan Luna at Paz Pardo de Tavera. Si Luna ang gumanap bilang kanyang host sa Gay City. Matapos ang kanyang masinsinang paghahanap para sa mga manuskrip at lumang libro, bumalik si Rizal sa London. Samantala, pumunta siya sa Madrid at Barcelona noong Disyembre 11, 1888. Sa kanyang maikling pagbisita sa dalawang lungsod na ito, naglaan si Rizal ng oras upang makipag-ugnayan sa kanyang mga kapwa expatriates at tinasa ang lawak ng kanilang pagkabalisa para sa mga reforma. Sa maikling bisitang ito sa Madrid at Barcelona, nakilala niya sina Marcelo H. del Pilar at Mariano Ponce, kung saan ipinangako niya ang pakikipagtulungan pakikibaka para sa mga reforma. Matapos ang kanyang maikling pagbisita sa Madrid at Barcelona, bumalik si Rizal sa London noong Disyembre 24, 1888, kung saan siya ay gumugol ng Pasko at Bagong Taon kasama ang pamilya Becket. Ipinadala niya kay Blumentritt ang bust ni Emperor Augustus bilang regalo para sa Kapaskuhan. Kay Dr. Zeppelak, pinadala niya ang dito niya ipinadala ang regalo. Goodbye London. Umalis si Rizal sa London upang magtungo sa Paris noong March 19, 1889. May ilang mga nag-isip na kaya siya umalis sa London para makalimutan siya ni Gertrude. Bago umalis sa lungsod, nagkurba siya ng pino at makatotohanan ng mga sculptural na gawa, katulad ng Prometheus Bound, Triumph of Death over Life, Triumph of Science over Death, and the composite carving of the heads of the Becket sisters. Sa pag-alis niya sa London, hindi maiwasang alalahanin ni Rizal ang magaganda at di mo nalimutang mga karanasan niya sa pagtawid niya sa English Channel patungo sa Gay City of Paris. Nakalagay dito, paalam London, paalam Gertrude. Maraming salamat po.